Short lecture lang to, tapos interactive naman siya kasi papakita ko later yung website, pupunta natin yung website. So review tayo, di ba? Sa land cover change analysis, where you want to compare yung land cover maps, okay? From 2 or more different time period. Pwedeng annual, pwedeng every 5 years, decade, etc. As long as more than one yung data natin. Okay? With this, we can help track deforestation, our projects, for example, national greening programs, so pwede yun matrace using those methodologies. Okay? Comparing land cover maps using 2 or more satellite data. Okay? Ano yung common tools? Of course, we can use this particular data set like Sentinel natin. Okay? WorldView Landsat. If you want historical comparison, pwede yung Landsat. Okay? So, meron siyang archives starting 1980s or 1970s, late 1970s. Yung method, yun, pwede siyang NDVI differencing, creation of land cover visual analysis, or comparison using other methodology. We can use QGIS or Google Earth Engine and other cloud-based platform. Okay? Again, as mentioned, at least one earlier land cover, for example, 2010, and one later land cover like 2020 over the same area. Okay? Hindi yung isang area mo is nasa Cebu City, yung isa sa Bohol, walang points for comparison. So, start tayo agad dito sa first LULC map natin na available at this land cover map. Ito is yung S3, okay? Global Land Cover Explorer. Meron siyang 9 global classes like build-up area, forest, cropland. That's 10 meter. Available yung data. Okay, ang maganda, 2017 to 2024. So, clue niyan, but 2017 kasi start din yun ng Sentinel-2 launch, okay? Kasi yun yung main data source niya. Dine-develop yun or calculated from Sentinel-2 images and incorporated yung AI and Google Dynamic World Model. Okay, familiar kayo dyan. Produced by Esri, Microsoft, and GE. So, punta tayo sa site. Ito po ay available din sa ating copy sa manual. So, punta na lang po tayo sa manual. Ito po ay nasa page, wait lang. Nasa slide pala, 142, ayan. Nakita po? Ayan. Copy niyo po sa Explorer natin sa mga browser po natin. So, gagawin ko rin po siya. So, ito po yung una, no? Yung Living, tama ba? Living Atlas. Ayan, try nyo po explore pag nakapunta na po tayo dito. Sige, try nyo po explore if ano pong makita. So, dito po, meron tayong 2 options, no? Meron tayo ditong here for a while po. Okay? We have option to visualize yung land cover or yung images. Okay? Ito po siya. Of course, yung focus natin is yung land cover na. Okay? Tapos, try natin mag-search ng Cebu if makita or unless Philippines yung lagay natin. Try natin Cebu if makita of may result. Meron naman, no? Click natin yan. Nasa search bar po, nasa left area sa top left. Cebu, may result po yan. Para automatic tayo mapunta. And ayan. Okay, meron na tayo agad na visualization on the land cover based on Sentinel-2 data. Mainly based on Sentinel-2 data from the S3 dataset. Okay? So you can see, nasaan yung legend? Nasa baba, no? We have water, crops, yung red dito, of course, we have the build-up. Yan. Okay? So, for example, okay, yung nakikita po natin dito sa frame ko, okay, kinakalculate yan at meron tayong distribution profile dito sa baba. So, kindly look sa table or sa chart. Okay? So, dito, for example, in this particular view or extent, yung water ko ay 41%. No? Yung build-up ko ay 39%. Okay? And the rest is indicated here. What if mag-zoom in ako sa isang area na build-up? Ayan, magbabago yung statistics. 100% na yung build-up ko. Okay, nasa screen po. For example, yan. Kanina, yung build-up ko ay certain percentage lamang. Pag nag-zoom in ako dito, of course,
100% na yung built up. Okay? So, explore niyo po yan muna. Okay? Bigyan namin kayo ng time to explore that, particularly sa mga munisipyo natin or municipalities natin. So, ano po yung mga platforms or functions para makapag-observe tayo ng trend ng changes? Yung una po is, meron tayo ditong animation. Okay? Hanapin niyo pong animation. Animation. Try niyo po i-click yung button na yan. Again, animation. Click niyo lang po yung start animation. Tapos piliin po natin say 2018 hanggang 2024. I-drag niyo lang po yung start. And click niyo po yung play animation. Sa taas, play animation. Bigyan natin siya ng time to process or analyze. Ipapakita po yung animated na changes or yung mga land cover through time. Ayan. So, nag-move po siya, no? Through time. So, ano lang po siya, mag-repeat naman yan. Okay? So, take note lang po, this is purely generated using satellite data. So, of course, there's a need for validation. So, pinapakita lang namin na this is the data set from the Living Atlas. Okay? So, yun makita natin, may changes over time, no? So, yun yung animation natin. To stop, click nyo lang pa yung stop animation. Okay? Meron din po dyan na pwedeng swipe between two data set. Click po natin yung swipe. Di ba sa animate sa taas, may swipe button sa baba. Click nyo po yung swipe. Ayan. Tapos, dito sa year, may dalawang years, no? Piliin nyo yung earlier year and later year. Yan. So, pwedeng default, 2017, 2024, or say 2018, baka walang clear ng 2017. Okay. So, you can swipe to the left and right para makita yung differences. Yan. So, yung nasa left ay yung 2018 ko, in my case, and yung 2024 ko yung nasa right. So, makita mo yung difference dyan. So, for example, ito, focus ako dito sa build-up baka kasi more or less accurate tong sa changes in build-up. Ayan. So, may satellite imagery naman to correct, no, or to validate. Meron naman din sa baba. In case, hindi cloudy yung composite for that year, pwede yan magamit. Pero mabagal yung internet ka, doon muna ako sa cover. Yan. Oh, may clouds nga siya. Pero, ayun, we can check that. Okay? So, pag nag-click po kayo ng isang pixel, try niyo po maklik sa isang pixel. This is another method. Click po kayo ng isang pixel, lalabas po yung land cover niya through the time range. Okay? If accurate po yung particular pixel na yun, For example, previously ito, naging range line, tapos naging build up siya. Pero 2023, may error yan. Ayan. So, para lang din ma-check yung changes or progression ng land cover doon sa particular site of interest natin. So, maraming functionalities, no? Maraming tools ang pwedeng gamitin with this particular Living Atlas na source natin. Wala pa sa sir kasi, for example, yung 2025, usually kino-composite pa nila yan, sir. For example, cloudy yung... wala kasi ng monthly kasi more or less cloudy. So, ginagawa nila yung annual composite. Lahat ng usable na walang cloud, pinagko-combine natin yan. Tapos, of course, ina-apply pa yung respective na methodologies nila or algorithm para magawa yung 2025. Pero 2024, pagdating sa land cover, hindi na po yun bad. Kasi ano na po yun so far. Since, especially kung available natin locally is 2020, so meron tayong at least guide na 2024. Again, for validation yan. So useful po, no? Useful yung sample na first pa lang tayo, no? So kindly bookmark po yung yung address para pwede nyo balikan later on. Kindly bookmark para alam nyo kung ano yan or paano siya balikan. So for example, if you want to share it, 'di ba, for example sa meeting nyo or to someone, okay? Maliban sa screenshot, you can also share the exact link kung saan makita niya yung nakikita mo ngayon. So click nyo lang po ito, for example, copy link to this app in its current state. Ito, yung nasa dulo. So, pag sinare mo yan, inopen siya ng recipient mo, okay, pwede niya ma-access yung same view na nakita mo ngayon. So, try natin. Kinapi ko siya, open ko siya sa other browser, other window. Yan.
So, makita niya din yung copy ng nakita ko kanina. Ayan. So, for reporting, pwede yung gamitin. Okay, ganyan. So, maliban sa screenshot, advanced na yung sharing natin dyan. Okay? You can also snapshot that particular view if you want the image lang, hindi yung actual link. Okay, useful po sa inyo? Pwede, tama. So, kindly bookmark that one kasi meron pa tayong next one. Next one, okay? Next one, eyes on the board. What if naman gusto nating global or mas extended yung observation? For example, ayaw mo ng 2017 lang, you want historical data, like as early as 1992 data, there's an option for that. Ito yung option natin from European Space Agency pa rin, that's CCI, land cover. So meron siyang 22 global classes. Okay, of course, meron siyang information data about yung multiple na datasets na ginamit niya. And take note lang na yung resolution dito is more coarse. Ito ay 300 meter. Kasi nga, more on historical, wala pa namang available that time. So, kinintunyi lang nila yung 300 meter until present para may point for comparison. Para pwede siya i-compare sa historical, they must have the same resolution. So, 300 meter pero extended yung available dataset. Okay po. So, proceed tayo sa manual. Copy nyo po yung item number 2 para mapuntahan ito po. So, page 142 pa rin yata to. Yan, page 142. Yung CCI po na land cover. Page 142, item 2. Yung maps.li, Eli. So again, they also leverage Sentinel-2 images for this one. Ayan. So dito po tayo mapupunta pag napunta na natin yung site. You can navigate to the Philippines na lang po if you want to focus the visualization sa Pilipinas. Ayan. Ipan nyo lang po yan. Same lang naman yung mga panning tools, no? Same with the other Explorer. Ayan. So, paano po palitan yung year na nakikita natin on the screen? Check po natin to. Locate the land cover map with a year sa taas. Ito po. So, currently, 2022 po yung kanyang latest. Okay? What if try natin, pili po kayo, it's up to you. So, you can choose between the years presented here. Pwedeng 2000, it's up to you, 1992, etc. So, pili lang po kayo ng year of interest natin. Ayan. Yan. So, pwede kayo magpalit-palit dyan. Yan. Okay, so pag ini-isa mo yan, makita mo dyan, for example, yung changes ng build-up, no? Nag-expand yung build-up area through time. So from 1992, 2006, and nagiging mas dense and nagkakaroon ng expansion. Yan, try nyo po exploring other land cover sa area of interest natin. So nandyan po yung land cover legend, no? Nasa left naman kung ano yung colors. So for example, yung red, nandyan naman siya, which is yung urban areas. Then take note, meron siyang subclasses for the forest or trees. Meron siyang tree cover, broadleaf, 15%, etc., etc. Tapos may documentation naman dyan. If you want to be more familiarized with this particular dataset, you can check it anytime naman sa bahay or sa offices natin. Okay? So pag nag-right-click kayo sa isang pixel, lalabas yung default niyang sum chart showing yung NDVI niya through a certain month of that year or through the months of that particular year. Of course, wala tayong snow dito, so kindly disregard the snow. Meron tayo ditong burnt area seasonality. Pero more or less, itong NDVI yung useful for our setting. So again, that will be helpful for you if you want rapid visualization or analysis ng NDVI. No need na to generate, for example, annual if historical din naman. Again, this is 300 meters. If gusto na natin ng more refined, of course, gamit tayo ng better resolution na satellite images.
Pero if gusto natin, for example, province-wide, it can be useful na if ganong level. Hindi yung mga parcel level. Kasi pag parcel level, you may use yung higher resolution products natin, even online products. Sa Cebu po, ano po yung pinakamainit na na months sa Cebu? Anong month po yung hottest months dito? Or driest months? Ano po? April, May. So makita niyo po dito no, mga 4, 5, 6 sa month natin sa NDVI, karamihan bumababa yung NDVI natin because of course, yung dryness or lack of moisture or stress yung vegetation natin. Depende sa land cover na kiniklik, no? For example, if vegetation naman yun, ganun yung trend sa NDVI. Ito, for example, this one, yung nasa screen ko. Mga May, April, nag-start na siyang bumaba sa May. So parang yun ang lowest doon sa year ko sa 2021 sample kung naka-show. So, yung observation natin tama, no? Doon sa actual na na-feel nyo or na alam nyo, local knowledge nyo on hottest or the driest month particular site na to. Okay? Of course, sa build-up, hindi masyadong ma-appreciate yung NDVI kasi wala naman yan. Try click sa mga vegetated area, yung mga grid. And makita nyo na yung trend ng NDVI or vegetation trend, okay, through the year, selected year. Okay po, kindly bookmark po ulit para pwede nyong balikan anytime yung ating second na online source of land cover. So sobrang din po yan, helpful for us. So that's our ESA CCI Land Cover Viewer. So proceed po tayo sa last available online for our lecture regarding this open source land cover maps. Ito naman po yung European Space Agency na world cover. Ito po ay 11 global LULC classes. 10 meter din po kasi Sentinel-2 base. Pero ang range niya is 2020 to 2021. So yun lang po yung available for now. Pero maganda siya kasi based on our previous previous projects, ginagamit din namin to. So yung data source niya, combination siya ng 2 and 1. Mainly 2. Tapos produced of course by European Space Agency. Okay. So to visit this particular data, nasa page 143 yung link po. Yung ESA World Cover Explorer. Page 143, number 3 po. Ayan, so we have 2 versions available. Version 1 is 2021. Tama? 2020, I mean. So hindi pa available dito yung 2022, I think. So hanggang 2021 lang siya dito. Okay? So click natin yung version 2 if hindi pa yung nakaselect. Pero I think yun na yung nakaselect, no? Yun na. Yun na yung nakaselect. Version 2. So try natin ipan, either search. Pero nandiyan naman yung Pilipinas na. So you can just zoom in. Again, this is higher resolution, no? Kasi 10 meter. Compared doon sa 300 meter. So makita nyo mas detailed, no? Yung mas detailed yung kanyang delineation. So smaller yung mga pixels. Okay, mas clear yung delineations ng ating mga features. There's an option to also view yung Sentinel, pero it's optional lang naman. Pero meron silang composite yearly. Okay? So for example, you want to see yung composite 2021, you can click that. Under Sentinel tab. Yan. Composite, so naiwasan natin yung clouds kasi pinagko-combine natin or kina-composite natin yung mga clear images sa year 2021. Okay? So, balik ako sa word cover. So, explore nyo muna kung ano yung difference niya sa mga previous Explorer natin. Okay? Especially doon sa 300 meter. So, punta nyo yung airport, nakita nyo dyan yung kung tama yung kanyang na-classify na cover sa airport. Etc. If you want to look doon sa mga municipalities natin, you can also check now if tama yung mga land cover. So, pwede rin siya mag-compare ng layers, no? So, for example, dito sa compare na tab, pwede nyo i-click yan. Tapos, pwede din i-slide. May slider din to see yung true color, yung composite image versus yung
na map na. Yan. Makita nyo yan. So, for example, sa airport, yan, tingnan ko yan.